Yo, what's up mga kabutingting? Yan, magandang hapon sa ating lahat mga kabutingting. Yan, ito nga pala yung kahapon na yung may-ari nito ay nagtanong at gusto ring magpagawa at ito yon. Ang brand nito ay TCL, ito ay 7 kilograms at ang reklamo nila sa akin ito ay dryer. Kung nakikita nyo ay sinaksak ko yung power cord at ito daw mga kabutingting ay nangga-ground. At ito namang washing ay okay naman. So dito ako naguna sa spin dryer at pinihit ko. At wala man lang akong narinig dyan na kahit ugong. Ito kasi ay hindi gumagana. At sunod ay trinay ko rin yung washing machine. Kung ito ba ay gumagana. At kung nakikita nyo naman ay gumagana. At ayan ay nagre-reverse din. So tanggalin lang natin yung power cord. At sunod na ginawa ko dyan ay dito ako sa likod. At chinek ko yung kanyang motor. So dito ay tinanggal ko muna yung dalawang tornilyo para ma-check yung spin motor kung okay ba. At sunod mga kabutingting ay tinignan ko yung pinaka motor niya. Yan, kung nakikita nyo ay sobrang kalawang. Magulo nga lang yung aking kamera dahil wala tayong taga video. Pero kahit ayan ay kalawangin, trinay ko pa rin yan na i-tester yung pinaka motor niya. At ito mga kabutingting, kaya kinalawang yung spin motor dahil yun sa gear case. Dahil may leak na rin yung gear case kaya siya kinakalawang. Yan, kung nakikita nyo may leak na yan. Kaso hindi ko na yan pinakailaman dahil yung reklamo nila sa akin ay spin motor lang naman. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung pinakabalot at pati yung close end wire connector nang sa ganon ay matester ko yung pinakamotor nyan. At chinek ko rin yan mga kabutingting, ayan ay napakatigas ikutin dahil sa sobrang kalawang na. At hindi masyadong kita sa kamera nyan mga kabutingting dahil nasa baba yung aking paggawa. Yan o, yung pagtanggal ko sa mga electrical tape, ganun din yung pagtanggal sa close end wire connector. Ito ang mahirap talaga mga kabutingting pag walang taga video ba. Kaya hindi masyado minsan makikita yung ginagawa ko. Yan, kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At dyan mga kabutingting ay kinuha ko lang yung pinakalinya ng spin motor para matester. Yan na yung linya sa spin motor. At pagkatapos ko dyan matester, kinausap ko yung may-ari. Medyo malaki na kasi ang problema ng kanilang spin motor. At hindi ko na rin sinubukang ayusin dahil sobrang kalawang na talaga. At hindi pa ako sigurado kung ma-repair pa yan or hindi. Kaya nag-usap kami ng may-ari kung gusto niya bang ipagawa. Gusto niya namang ipagawa daw. Kaso mag-order pa sila ng spin motor. Ayan, kung makikita nyo ay wala akong nare-reading dyan. Kahit saan dyan na linya. At sunod ay naghanap ako ng kasunod na magagawa. Yan mga kabutingting. Sa paghahanap ko ng customer, pagkatapos ko doon sa ginawa kong spin dryer kanina, so ito naman yung aking nahanap. Dahil yung aking part 2 sana, na spin dryer din, ay hindi siya nagawa dahil may problema na yung motor at hindi ko na siya ipinilit na gawin dahil kung nakita nyo naman yung motor ay talaga namang kinalawang na. So ito yung aking nahanap ulit na customer. At ayaw ng may-ari magpakaway-kaway. Ayun si may-ari oh. Ay! So yan, bali ito yating ititesting mga kabutingting kung anong problema nito dahil ang sabi ng may-ari, bigla na lang daw itong huminto. Yan, saksak lang natin. Tapos, ayan ay nakasero naman kaya hindi talaga aandar yan. So ito yating babalik na rin lang. Kaso hindi nyo makikita pala ang kagwang. Yan, ito yating i-on lang. At kita ba sa kamera? Dahil maaraw. Yan, wala ako ditong naramdaman na kahit man lang ugong. Pero mas maganda kung makita nyo na makita nyo, tester natin. Wala bang umuugong dahil walang ugong So on lang natin yung tester natin. Tapos select natin sa OL.
Tapos yan, naka number 3 naman yan. So tingnan natin dito kung mayroon pa tayong marireading. Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. Ngayon switch pa natin. Yan, number 1. Yan, wala. Number 2, wala pa rin. Number 3 ay wala. So wala talaga. As in, wala. Walang power. Kaya siya huminto or hindi na gumagana. So sunod lang na ginawa ko dito mga kabuting-ting ay nagsaksak ako ng panghinang. Ayan, oh. Oh, yan yung aking soldering iron. Tapos, dahil ito ay nakatali na, so guguntingin na natin at bahala na yung may-ari nito magtali ulit. Tama, ma'am? Ganda ng ngiti ni ma'am, kaso ayaw magpa-video. Ngiting tagumpay mga kabuting-ting ba? Kaso maingay naman yung sounds. Maingay yung radyo. Ayan. Sunod natin gagawin ay nako, maganit. Yan, oh. Hindi siya halos makaikot. Lalo na siguro kung tatanggalin natin tong ilisi ay hindi na talaga to iikot. Umiikot lang yun siya dahil may ilisi pa. So pag ikutin natin yan, ayan, umiikot naman kaso matigas. Halos hindi na maikot pag wala ng ilisi. So kailangan natin itong baklasin mga kabuting-ting. Yan, bago natin ito kalasin, susupinan muna natin ang karton. Dahil wala naman tayong misa. Dahil ito kasi sa akin ay gala. Kaya wala tayong misa. So tanggalin lang natin itong lahat ng tornilyo. So yan mga kabuting-ting, dito ay tinanggal ko na nga yung lahat ng tornilyo para matignan kung ano yung pinaka problema nitong electric pan ito. Pero ito ay walang power at maganit siya. Kaya kailangan nating baklasin. Yan, kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At yan, mega love shoutout sa lahat ng makapanood nito. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat lalong-lalo na sa palaging nanonood at umaatin sa aking mga live. Yan. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag-suporta sa aking munting channel. At dito mga kabuting-ting ay sinilsil ko yung isang tornilyo dahil matigas ikutin. Kaya kailangan ko munang silsilin bago gagamitan ng Phillips screw. So yan yung aking pamamaraan. Yan, napakaganda ng kanyang shafting, oh. Kaso ito, dito, yung kanyang bushing ay dumikit na sa shafting dahil yung kanyang yung bushing pag ikutin mo ito ay sumasama na sa pag-ikot. So gagawin mo lang diyan, ito. At dito ay tinanggal ko muna yung kanyang C-clip mga kabuting-ting para mapukpok yan sa martilyo. Yan, pukpukin lang natin ang martilyo yan para lumusot dahil papalitan natin yung bushing sa pangharap. Yan, meron ako ditong martilyo. Yan, ayan na yung bushing na iwan. Tapos ito, napakadumi. At meron na siyang mga groove yung shafting. So mamaya na natin po problemahin yan. Ito ituturo ko dito kung paano ba ito marirepair na 100% na marirepair na hindi mo na siya kailangan halughugin ito na wala itong power. Sunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung bushing. Matigas ang bushing. So ito na yung bushing, papalitan natin ito dahil marami na sigurado itong gasgas sa loob dahil yung sa shafting pa lang ay mayroon ng mga groove. Pero bago tayo magpapalit ng shafting, sisiguraduhin muna natin na buo yung motor. Pero nung itinister natin ito doon sa plug kanina, ito na nakaswitch itong switch ay wala tayong nare-reading. So ngayon ay yan, bali ito ay ating putulin yung isang linya or pwede yan. Tapos babalatan lang natin ito. Itong kulay pula, babalatan natin. Yan. Tapos balatan din natin ito. Tapos kuha tayo ng tester. On lang natin itong ating tester. Select natin ito sa OL. Yan, kitang kita.
Kaso yung wire nasa ilalim. So ito yung ating iti-tester kung dito ay mayroon tayong makukuhang reading. Yan. Yan, mayroon tayong nare-reading na 905 ohms. Or ayaw huminto. Ayan o, 906 o 905 o 906 ohms. So ibig sabihin, good yung motor. Pero wala tayong nare-reading dito sa nung itinester natin dito sa power cord kanina. Pero dito sa motor ay mayroon tayong nare-reading. So ito yung gagawin natin para 100% na ito yung magagawa. I-check din muna natin itong capacitor kung ito ba ay good. Pero kahit hindi ito good, ay iikot naman siya kaso mabagal. Pero iti-tester na rin natin. Yan, meron na lang tayong nare-reading na 1.3. So, ibig sabihin, mababa na ito dahil ang nakalagay dito ay 1.5 microfarad. So, ayan ay mababa na. So, palitan na rin natin ito. At bali, dalawa ang papalitan natin ito. Bushing at saka yung kanyang capacitor. So, wala na ito. Tapos, pwede na tayo magpalit ng bushing. So ito yung ating ipapalit. Ito ay bago tong bushing at dito ay bago din ito dahil kung nakikita nyo ay wala pang bakas sa sinuldahan. So ito yung ating ikakabit lang yung bushing. At bago natin ikakabit yan ay babasain muna natin yung foam at hindi na ako maglalagay dito ng kahit anong foam dahil mayroon pa naman siya. Basta babasain mo lang yung foam. Tapos balik lang natin itong lock. Kaso yung lock medyo na disalign. So ayusin lang natin. Yan. Para maganda yung pagka-lock sa bushing. Kaya ayusin lang natin ito. Ayan. Tapos kakabit lang natin. Tapos ibabalik lang natin itong lock. Ayan. Baliktarin ko lang ito. At pat screw yung gagamitin natin. Para maitulak. Ayan na. Tapos, okay na tayo dyan. So, dito naman tayo sa shafting. Kung nakikita nyo yung likod ay napakakinis. Pero dito sa harap ay umitim. At sinabi ko pa nga kanina na mayroon siyang groove. Ayan na, may groove talaga yan mga kabutingting. Dahil, hindi nyo lang makikita. Pero mamaya makikita yan pag lilihain natin o lilinisan. So, yan ay ating lilihain. Titirahin ko yan sa medyo magaspang na liha. Yan. At makikita nyo mamaya na may groove talaga yan. So, lihain lang natin. At dapat yung pagliha ay pag ganito, hindi siya pag ganito. Dahil kung lilihain mo siya ng pag ganyan, may groove na yan, lalo nang lalalim yung groove. Kaya ganito ang pagliha. Ayan. Ito yung sinasabi kong groove. Yan, kung nakikita nyo yung guhit na yan, yan yung sinasabi kong groove. At talagang lumalim ng konti ito. Pero ito sa totoo lang wala akong pamalit na shafting. Pero ang gagawin natin ito, itutulak lang natin itong shafting ito itutulak or pupukpukin natin para umusob dito ng konti at tatama yung bushing dito sa walang masyadong groove. So ganun lang yung aking pamamaraan pag wala tayong shafting. Pero pakinisin muna natin ito. Titirahin ko naman yan ngayon dito sa liha na hindi masyadong magaspang. Kasi yung kanina ay liha yun na magaspang. Kaya pakikinisin muna natin. Ganun lang yung aking diskarte mga kabutingting pag wala akong pamalit na shafting. Dahil kung makikita nyo sa aking mga upload na video ay wala talaga akong bibihira akong magpalit ng shafting. At itong aking ibinabahagi sa inyo ay ano na yan, subok ko na ito. At hindi ko naman ito ibabahagi kung hindi ko ito subok. Ayan, kung nakikita nyo ay makinis na. Pero nandyan pa rin yung bakas ng kanyang groove. So, ito ay ating pupupukin lang dito at nang umusob. Ayan. Malaki na yung ano niya. Na ano. So, pwede na yan. Basta ang importante, itong kanyang thread ay tatama pa rin doon sa pinaka-gear niya. Yun yung pinaka-importante. So, ibalik lang natin ito. Ayan. So, dyan napapatong yung ano, at nagbawas ako ng spacer. Hindi lang ha, hindi tayong basahan. Yan, bali punasan lang natin yung shafting. Ayan. Kung nakikita nyo, ay yung groove niya ay nandito na banda. So, yung bushing ay, halimbawa ito yung bushing, ito ay bago ha. Dahil ayun yung ano, original na bushing.
papatong na yan dyan dito sa bushing. Ayan, no? Ganyan. So, yung kanyang groove, dahil nilihan naman yan, hindi na yan sasayad doon sa pinaka, ano niya, dito sa bushing. Kung sa baga, ang tatama na lang sa bushing, ito, yan, yung wala siyang groove. So, yan yung aking pamamaraan pag wala akong shafting na pamalit. Dahil ako talaga, bihira ako magpalit ng shafting. So, ngayon, ito ay, ano ko lang ito, sample. Dahil ayun, ay napalitan na natin ang bushing at marami naman akong bushing. Kung sa baga, dinemo ko lang sa inyo. Yan. Ito ay ating ano lang, pagpagan. Tapos lalagyan din natin ng langis dito para mabasa yung kanyang foam. Yan. Tapos bago natin ikabit yung shafting dito ay lalagyan din natin ng langis. Yan. Tapos saka natin ilagay dito. Ayan. Pero wala pa tayong ginawa dyan. Kung sa baga ang ginawa pa lang natin ay nagpalit lang tayo sa bushing. Kung sa baga wala pa rin yung ano siya. Wala pa rin yan siyang, ano man tawag niyan, power. Dahil wala pa naman tayong pinakailaman. Pero ito ay, sa madaling salita nito mga kabutingting, ay iba-bypass ko na hulog pang kagwanga. Balik lang natin yung washer na manipis. Medyo alanganin tayo dito sa kanyang wire. So dahan-dahan lang. Importante lang naman yan, yung kanyang winding ay hindi tatamaan. At ingatan nyo talaga na hindi tatamaan yan. Yan. Tapos tingnan lang natin dito kung mayroon ba itong ano, wala tayong space na nahihila. Ayan, no? Wala tayong space na nahihila. So gagawin lang natin dyan, ay tatanggalin natin ulit. At nagbawas na nga ako ng lihak. Nagbawas na nga ako ng spacer kanina pero wala tayong nahihila. Tanggalin natin ito. Ito wala na tayong spacer na nakikita. So gagawin natin ito, tatanggalin natin ulit. Kailangan kasi ay mayroon tayong mahihila. Paghihilahin natin yung shafting. So ito, yan babawasan lang natin ito. At gamit tayo ng side cutter. Ayan, okay na yan. Tapos balik natin. Ayan. Tapos una muna natin ito dito. Tapos ito. Yan. Tukin lang natin ulit. Ayan. Tapos hihilahin natin ito kung mayroon na tayong mahila. Ayan, mayroon na. Ayan, o. Hindi katulad kanina. So ngayon ay isasauli lang natin yung mga tornilyo dyan. Ayan. Mayroon na tayong mahihila. Tapos pupukin lang natin bahagya para ma-align yung kanyang shafting at maluwag na maluwag ikutin. Ayan, katulad niyan, no. Oh, di ba? Napakalambot. Tapos balik lang natin yung C-clip. Problema. Ito pala. Akala ko na wala na yung C-clip. Ayan. Balik lang natin. Yan yung lock sa stopper sa hélice. So gagawin natin, halimbawa hindi mo alam yung kumo nito. Kumo nito dahil ito ay sharp o nakalagay nga dito ay brace, pero yung kanyang takip dito ay sharp. Yan, o, sharp, pero nakalagay dito ay yan, brace. So halimbawa hindi mo alam yung kumo nito, so gagawin mo lang ay yan, tatanggalin natin lahat ng tornilyo para makita kung ano yung kumo nito. Pero alam ko talaga ang kumo nito, kulay puti. Pero sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel or yung bago pa lang na nagsisimula, ayan, ito tatanggalin natin. Ayan, tanggal na yung mga tornilyo. So ito yung sinasabi kong common.
kulay puti. Kaya kung nasabing common ito ay nakakabit sa isang linya dito sa isang power cord na hindi nakalagay dito sa switch. So pag nahiwalay, yun yung common, yung kulay puti. Kung sa baga binuksan ko lang ito para sa mga hindi pa masyadong alam kung alin bang common ito, ay yan, ito yung common kulay puti. So ito yung aking ibabalik lang, yung pagtornilyo nito, at hindi ko na ipakita. So yan, bali naturnilyo ko na mga kabuting-ting. So i-try lang natin, baka mamaya hindi siya mahila. Ayan, okay. Try lang natin. So ang purpose naman noon kung bakit ko siya pinakita dito kung ano yung kulay ng common, para ako ay magja-jumper. At ito yung aking ginagawa kung para sigurado na mabubuo mo yung yung kanyang electric pan, kung sa baga hindi kailangan na maghalughog dito para wala kang mapatid dyan ng hibla. Kasi pag yan ay halongkatin mo pa yan dyan na dito banda, ay pwede ka makaputol ng isang hibla dyan. So ito yung aking mga ginagawa para sigurado na hindi para sigurado na 100% talaga na marirepair. At pasintabi sa bago dito ang mapadpad sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung itong aking pamamaraan ay kung gagayahin nyo. Pero kung gusto nyo i-bypass ito na magkaroon pa rin ng fuse, ay pwede naman. Pero ako kasi ay hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. At dito sa may-ari na ito ay matagal ko na rin nakagawa dito. At hanggang ngayon naman ay buo pa. May ilang tao na, ma'am? May tao na ba kaya, ma'am? May tao na? Ayan, may tao na daw. Ayan, sabi ng may-ari. Ayun yung may-ari, oh. Ayan, yung paalang. Kasi umalis na. So, nagbalat ako dito dahil puputulin ko yung kulay puti na common. So, hanapin ko lang dito yung common. At pag nagbalat kayo dito, dapat iwasan nyo lang na kayo dyan, makabalat kayo ng wire sa loob. Kung sa baga, dapat ang babalatan nyo ay ito lang yung kulay puti. Pero kung hindi naman maiwasan, ay lagyan nyo na lang ng electrical tape kung mabalatan nyo man. So, puputulin ko lang yung puti. Yan. So, ito na yon. Tapos, babalatan ko lang yan. Tapos, kukuha lang ako ng wire na pandugtong dito. So, ito na yung wire na gagamitin natin. Tapos, hindi ako gagamit dyan ng electrical tape. Mayroon naman ako ditong close-in wire connector. So, close-in wire connector na lang ang gagamitin ko. Yan. Pupulupot mo lang yung itong wire na ito. Yan. Dudugtungan mo lang yung pinutol mo. Tapos sabi ko ilalagyan ko ng close-in wire connector. Pero kung wala kayong ganito, ay pwede namang electrical tape ang gagamitin nyo. Or kahit anong ipambalot dyan, pwede. Sunod ay yung capacitor. Yan, ikakabit lang natin dito. Yan. Ihinang lang natin itong dalawang wire na ito dito sa dalawang terminal ng capacitor. Yan. Lagyan lang natin ng soldering lead itong terminal ng capacitor. At kahit magkabaliktaran itong wire na ito mga kabuting-ting, ay pwede nyo siyang kahit magkabaliktad-baliktad ay pwede yan, wala siyang problema. Yan, lagyan lang natin ng soldering lead yung wire na ikakabit natin doon sa terminal ng capacitor. Video. Wala na isa. So ayan, bali Katatay na ng electric pan. kabit lang natin itong wire. Kung halimbawa mga kabuting-ting, kung wala ka namang natanggal pa. So, kung halimbawa mga kabuting-ting, wala kayong panghinang, itong mga ganitong kapasitor, may butas yan. At saka kung gusto nyo naman din ay bumili kayo ng yung mayroon na siyang wire na kapasitor. Yan. Kabit lang natin ulit dahil natanggal. Ayan na. Tapos itong ating edge jumper, ayan. Itong ating edge jumper ay hanapin muna natin dito kung saan ba dyan yung paikot na paganyan. Yan, paganyan. At tatalian na lang natin yan para makita nyo na yan ay gumagana na. Kung saan ba yung pakanan o pakaliwa. Ayan, itong wire na lang na gagamitin natin para makita nyo lang na umiikot na. Ayan. Tapos, saksak ko lang dito yung ating power cord. Tapos, lagay lang natin sa number 1. At dapat ito ay i-ano mo lang ito, ikikis-kis mo lang para makita mo lang kung alin ba yung kanan. Halimbawa, dito sa kulay green natin ito ikikis-kis yung jumper.
Yan, kung nakita nyo ay umiikot na kaso pabaliktad. So ibig sabihin dito natin ito kulay pula. So, gumagana na. Ayan. So ito ay isasama natin yan dyan sa paghinang. Sa bagay hindi muna natin hininang dahil hindi pa naman natin alam kung saan natin itatap ito, kung dito ba sa kulay gray or dito ba sa pula. Kaya hindi muna natin hininang yan. So ngayon ihinang na natin ito. Yan, nahinang na. Tapos tanggalin na natin itong wire na nilagay ko. Tapos ito, igaganito mo lang ito. Yan, huwag ka matakot na balikoin yan. Ayan ay talagang nababaliko lang yan. Halimbawa lang, kung wala kayong ganito, ay lagyan nyo na lang ng electrical tape. Ito, nilagyan ko lang siya ng ganito dahil meron akong available. So, ito ay, yan. Kakabit na natin dito sa pagkabitan niya. So, yan yung aking pamamaraan, mga kabutingting, para 100% na marirepair ko yung electric pan. Sa baga, bypass ang tawag ditong aking ginagawa. At siguraduhin nyo lang na itong terminal ng kapasitor ay hindi yan sasaya dito sa pinaka-housing ng motor. Dahil pag yan ay sumayad, mangyayari niyan ay magkakaroon siya ng ground. So, ganyan lang mga kabutingting. So, kung gusto mong malinis, ay gawin mo na lang, ay lagyan mo yan siya na dito ng electrical tape. Yan, lalagyan ko muna at hindi ko na ipapakita. So yan, bali nalagyan ko na ng electrical tape. So ito yung ating tutornilyo na yung pinaka swing arm nya. Yan. Tapos yung paglinis sa screen ay hindi ko na ipapakita. I-continue ko mamaya pag ito ay kung sa bagay i-assemble ko na or ikakabit ko na dito. Ayan, stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali nalinis ko na yung screen mga kabutingting. So ngayon ay assemble na natin or ibabalik na natin itong mga accessories niya. Kung kanina dito yung nakalagay ang tornilyo, ngayon ilalagay ko lang dito sa taas at sa baba. Para nang sa ganun ay yung kanyang screen pag itataas mo siya or iyuyuko mo siya or ibababa ay hindi siya sayad yung ilis. Kaya dito ko siya sa taas or sa baba inilagay yung tornilyo. Pero ito ay tingin ko may tumingin na nito dahil kulang-kulang na yung tornilyo nito. Ayan. Lagay lang natin yung ilis pancap. Ayan. Tapos ito yung ating takpan. At siguraduhin nyo na yung kanyang terminal ay hindi tatama dito sa housing. Wala kasi akong tube, kaya hindi ko siya nilagyan ngayon ng tube. Pero yun naman ay hindi delikado. Yan, tornilyo lang natin ito. Tapos balik lang natin ito. Yan, yung pagtali sa pangharap na screen, dahil ito kasi ay wala ng ring at hindi na alam ng may-ari kung nasaan. So nagkausap kami ng may-ari na sila na yung magtali na lang dito sa pangharap na screen ito. Yan. So ngayon ay testing lang natin. Yan. Tingnan natin kung ito ba ay magsuswing. At pakain lang natin. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos yan. Pihitin ko lang ito dito sa number 1. Ayan. Ayan yung ano niya. So napakabilis nito mga kabutingting. Mabilis na ma'am? Ha? Ayan. Kusog-kusog yung gamay ma'am para madugog nila. Oo. Oo, yan. Yan yung may-ari mga kabutingting. O kaway-kaway na ma'am. Okay, pumayag na siyang magkaway-kaway dahil nakaligo na. Sana all. So yan, balik tayo dito. Yan ay number 1 pa lang. Number 2. Number 3. Yan, napakabilis na nito mga kabutingting. So okay na ma'am? Okay na. Ayan, okay na daw sabi ni ma'am. Wala, hindi nakita yung thumbs up ma'am. Thumbs up usog ma'am. Ayun oh. So yan na. Okay na to mga kabutingting. So alright. Under na. Ups. Okay, tas alright. So yan, kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.